Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka tayo with evidence ako. Binabalik-balikan ngayon ng mga tao ang mga videos ni Percy Lapid na kung saan parang naging totoo ang mga sinasabi ni Percy Lapid. Noon marami ang galit kay Percy Lapid, hindi maniniwala kay Percy Lapid. Pero ngayon, after 2 years ng pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, marami ang nagsasabi para yatang totoo ang mga pasabog ni Percy Lapid, lalo na sa kanyang prediction. Oo. Noong ano kabibig ba? Noong this was posted 2 years ago mga kabibig. This was, kanan ba ito? August 7, 2022. Sabi sa video ni Percy Lapid, gobyerno ni Bongbong Marcos patungo sa bangin. Naku mga kabibigan, panoorin nga natin kung ano ang laman ng video ni Percy Lapid. Kung meron ba itong katotohanan. Parang prediction ito ni Percy Lapid na mangyayari ito sa gobyerno ni Bongbong Marcos. 2 years ago pa lang ito ha, August 7 pa ito ha. Let's watch this video and let's listen to Percy Lapid's prediction. Okay mga kabibig, heto na. Manood tayo mga kabibig ha. Okay. Again. Iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Ala. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Ha? Wala August 1 pala to, August 1, 2022. pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo. Ala. Mga kaibigan. Yan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kala ninyo. Isipin mo yan, yan ba, maiisip mo si Ochoa magiging isa sa mga screening committee ng mga government appointees sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Katunayan yung bayaw niya ay na-appoint. Ewan ko lang kasi nung una raw, kasama ito, di ko malaman kung pinatanggal. Kaya nag-aaway daw yung mag-asawa. Mga kaibigan. At dyan, merong maruming balita riyan. Kung bakit nakapasok si Ochoa sa kampo ni Marcos. At itong si Putol, mga kaibigan, ano yan, tumaya ng pera yan eh. Pumondo yan eh. Sipin ninyo Of all people, executive secretary ni Pinoy sasama kay Marcos, kasama ng lihim. Nung una yan, naki-isko eh. Siguro doon siya pinadala para dito sa Manchurian candidate. Yun ang mission niya. Doon sa likod ni Isko Moreno. Galing yan doon eh. Mga kaibigan. Nung tapos na eleksyon, nandun na siya sa Malacanang. Nanlihim. Walang appointment, pero sila nag-i-screen ng appointment. Kaya, tatawanan ko lang kayong mga kayong mga patay gutom na loyalist, mga kaibigan. Hanggang ngayon, wala nakapwesto sa inyo. Na namatay sa cancer. Hindi nyo ba alam yan ang dating, di ba napakalakas nung kay Gloria? Yung legacy. Yung nanloloko ng pera ng tao. Di ba? Yung pyramid. Legacy. Di ba? Yung si Celso de Los Angeles. Mga kaibigan, yan ang amo dati ni Vic Rodriguez. Baka hindi ninyo alam. Marami kayong hindi alam kasi. Lalo na itong mga troll ni Ingkong. Ano sabi rito may nagsabi dyan sa atin lang daw niyan unang narinig ito. Lalabas ang kwento natin na yan sa mga susunod nating pagtatanghal.
si Bongbong Marcos naliligid na Hala, ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, hala, sindikato ng illegal gambling, hala. sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, Hala. mga kaibigan. Totoo kaya ito mga kabibig? Ng mga hired killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, Hala. mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Mga kaibigan, katulad nitong si Ochoa, hindi ba? Tinatanong natin nung wala pang eleksyon eh, kapapanalo pa lang ni Digong nyo nun eh. Bakit ka ako si Ochoa eh, hindi nababanggit ang pangalan? Di ba? Samantalang ito ang pinaka number 1 isinusuka sa panahon ni Pinoy, mga kaibigan. Yan si Paquito Diaz Ochoa, kung tawagin ko pa. Bakit? Kasi nga po, si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. Noon pa, magkakasama na sila. Ang pangalan ng kanilang kung tawagin ay MOST, M-O-S-T. Puro yun apelyido ng mga abogado ng law firm, mga kaibigan. Sipin mo, sila rin ang humahawak ng kaso, mga kaibigan, di ba? Pagka, alam niyo na eh, tinanin niyo ngayon, no? Ang gulo na ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang. Wala nang direksyon ito. Si Robin Padilla, ang papel lang niyan, sumunod maging bantay nila Digong nyo. At yan ang kapanipaniwala kasing pwede nilang ipagmalaki na nanalo kasi kilalang tao. Pero hindi nila may paliwanag eh. Ito tanong ko. Ito paliwanag nila. Si Robin Padilla, alam nating lahat, iboboto yan ng mga tanga. Diba? Ng mga bobo. Boboto yan eh. Tanggap na natin yan eh. Mananalo. Kasi marami yan eh. Gremlin yung mga yan eh. Mga kaibigan eh. Yung mga lasenggo, yan. Yung mga taong malayo sa katwiran. Iboboto yan. Pero, nag-number 1 eh. Nasaan ang question? Doon sa nag-number 1 siya. Mga kaibigan, paano mong ipaliliwanag yun? Ibig mong sabihin, pati matitinong tao, ibinoto yan. Bakit? Ano nakita nila riyan? Si Robin Padilla ba nakita ninyong umikot? Hindi naman gano, di ba? Walang masyadong advertisement eh. Nakaangkas lang sa ginagamit siya nung iba, di ba? Katulad ni Cayetano, si 10,000 pesos. Mga kaibigan. Bakit? Paano nangyari yun? Ibinoto ka rin nun? Parang ganito. Nung tumakbo si Lito Lapid 2016 ba? 2019, kumandidatong muli na senador, di ba? Yun yung tinatanong natin sa resulta ng 2019 elections na kaya pinatutunayan nating hindi totoo yan survey. Hindi ba sa umpisa ng survey bago yung 20... So yun mga kabibigay, yun ang mga pasabog ni tawag dito. Ni Percy Lapid na itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay patungo sa bangin. Naku mga kabibig, totoo kaya ang prediksyon ni Percy Lapid? May mga ibang tao nang sasabi ba na parang iba ang tsumugi
kay Percy Lapid. Ito ang mga komento ng ilang netizen. Tama talaga si Percy Lapid sa nangyayari ngayon. Sayang, bilang pinatahimik, may kapartner sana si Maharlika. Kung totoo lahat mga sinasabi ni Percy Lapid, mas malalim pa sa bangin ang pagbagsak ng gobyerno ni Marcos. Maawa na sila sa mga taong Pilipino. We deserve the best. Ngayon ko lang narinig si Percy. Sila BBM ang mas may motibo para mawala siya. Grabe ang kasamaan na nangyayari sa bansa. Shucks! Kinalibutan ako nung sinabi ni Percy Lapid na ang gobyernong ito ni BBM ay papunta sa bangin. Nagkakatotoo na nga ngayon. Kaya pala pinatay siya. Baka ito yung rason. Parang tama ang sabi ni Percy Lapid. Siya yung unang-unang nakabatikos ng ganyan sa Marcos administration, kaya siya ginurgor? Tama ka, Percy Lapid. Lahat ng mga sinasabi mo ay nagkakatotoo. Napakagaling mo kaya lang kinuha ka ni Lord ng maaga. Kaya saludo kami sa iyo dahil lahat ng sinabi mo ay nangyari na. Si Percy Lapid, tanging ikaw lang ang bumabanat sa mga tiwali at magnanakaw sa gobyerno. Saludo kami sa iyo. Saya lang na wala ka na. Naku, mga kabibig ha. Kasi para yatang naging totoo na ngayon ang problema sa Pilipinas. Naging totoo ngayon na parang patungo na tayo sa bangin. Bakit kabibig? Yung bago, yung NEDA, di ba? Grabe yung nangyari sa NEDA, mga kabibig, na kung saan, sabi ng iba, 64 pesos lang, mabubuhay na ang Pilipinas. So, patungo na tayo, sabi pa ni Bongbong Marcos, 2.5 Filipinos lifted out of poverty. Yun talagang proud na proud si BBM during sa SONA niya na ang mga Pilipino, 2.5 million Filipinos lifted out of poverty. Tapos, ito pa, dito, Filipinos spending 64 a day for 3 meals, not food poor. So, hindi daw mahirap pag ang tao ay, anong tawag dito, nag-spend ng 64 pesos a day. Kaya nga sabi ng iba, bangin na yata tayo. Nasa rukrok na yata tayo ng bangin. Ito, manood tayo nito, kabibigyan. Napaka-galing nito magsabi ng katotohanan. Yan, si Kuya Richard check ko. Ano ang kakasya sa 21 pesos? Ang inabot ng 21 pesos ko, fishball tsaka kikiam, 7 piraso. Kuya Richard, may piso ka ba na palamig? Wala siyang piso na palamig. Kukin ang ina nyo, mga taga-NEDA. Bili naman ako sa sari-sari store ng Pansit Canton tsaka ng kape. Okay lang po. May 7 pesos kayo na noodles. 7 pesos daw, noodles. Meron daw, sabi ng gobyerno. 3 in 1. 3 in 1 na 4 pesos, meron po. 17, 34. 17, 34 pesos mga boss. O nasa na yung 21 pesos na kalokohan nyo? NEDA, ha? Bumili ako ng Pansit Canton tsaka 3 in 1. Puta, nagkautang pa ako. At sige, for the sake of argument, kahit nasabihin yung kasya yan 21 pesos, anong gusto nyong kainin namin? Puro Pansit Canton, puro noodles, tsaka kape? Gago pala kayo eh. Ang gusto nyo sa mamamayang Pilipino, lahat magkasakit sa bato, lahat magpa-dialysis. Hoy ikaw, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, tsaka lahat ng mga opisyal mo, ASEC at USEC, hinahamon ko kayo. True. 21 pesos per meal challenge. Kahit puntahan ko kayo sa opisina nyo, hinahamon ko kayo, lumabas kayo dyan sa mga opisina nyo. Patunayan nyo na tama yung computation nyo na kayang mabuhay ng isang tao sa 64 pesos a day o 21 pesos per meal. Pag hindi kayo sumagot, pag hindi nyo kinagat itong hamon naming mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ibig sabihin lang yan, pinagloloko nyo kaming lahat. Ang laki-laki ng mga sahod nyo, simpleng research, simpleng pag-google, di nyo magawa, magkano ang Pansit Canton, ang noodles at kape. Kung yung simpleng bagay na yun, hindi nyo magawa, ano pang silbi na nandyan kayo sa mga opisina nyo? Magsilayas kayo dyan. Kaya mga boss, kalampagin natin yung NEDA at Department of Finance. 21 pesos per meal challenge. Hamunin lahat ng mga nakaupo sa gobyerno. Ipakita at iparealize natin sa kanila yung kagaguhan nila. True.
Tama ka, bibig. Pati si Pangulong Bongbong Marcos, hahamunin natin. 'Di ba? Ang galing naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sarap-sarap ng kain pero tayo papakainin ng 21 pesos per meal. Hindi ba sila nakakonsensya? O ito pa, napaka ano lang ba, napaka nakakatawa lang itong video na ito. Nakita ko lang sa Facebook. Itong bangayan ni na ano. Ito. Noodles. Isang pakete po ng usually mga 7 pesos po yung Wow. instant noodles. No, hindi. Yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP bulletin din. Magkano yun? Ang kape po, usually yung 17 grams ang pinakamababa po. Around 18 grams, 4 pesos po. 4 pesos, 10 centavos. Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Isang pakete po ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. No, hindi. Yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP bulletin din. Magkano yun? Ang kape po, usually yung 17 grams ang pinakamababa po. Around 18 grams, 4 pesos po. 4 Yun na, 4 pesos daw mga kabibig. At ang noodles daw, mura lang. 7 pesos ba yun? Ang klaseng pag-isip-isip dito. Saan kaya sila namili nito, no? Kailangan tayo punta doon tayo mangbili ng ating grocery. Anong 3-in-1 coffee 18 grams sa 4 pesos? Yung 3-in-1 coffee dito, 26 grams, mahal na. Dito sa Manila, may mga grocery stores na makabili ka ng noodles sa 7 pesos. Kaso, yung di kilalang brand like Panda Q, May Goreng, Homey, yan mga murang brands. Tapos yung sinasabing ni Asik Nograles pala to. Yung 3-in-1 na kape, yan yata yung Barako ang tatak. 3-in-1 siya na mumurahin din. Kaso, bihira yan sa grocery. Sana sa makatotohanan yung mga may brand na pagkain kasi yun usually ang binibili ng mga tindahan. Yung mga kabibig. Totoo po yung mga sinasabi nila 20 years ago. So, yun mga kabibig. Ano ang yung komento tungkol dito? Talagang inaatake na tayo ng gobyerno. Patungo na ba sa bangin ang gobyernong ito? Naging totoo kaya ang prediksyon ni Percy Lapid na ang gobyerno ni BBM ay talagang magwawakas. Una, parang happy-happy pa daw sila, pero unti-unti tayong dadalhin sa bangin. Unti-unti tayong mararamdaman na sobrang hirap. O di ba naramdaman nyo na ang sobrang hirap ngayon? Di ba mga kabibig? Ramdam nyo ba na nahihirapan kayo? Ay, ewan ko sa iba, baka hindi nahirapan. Kasi yung ibang trolls, hindi nahirapan kasi may pera sa pagiging trolls, di ba mga kabibig? Pero tayong yung mga simpleng tao, 'di ba? Simpleng Pilipino, empleyado na may minimum wage earner tayo. O kaya ba natin 'to? Baka hindi lang sa bangin tayo nilunod. Baka doon na tayo sa kumukulo na tubig niya. Ewan natin kung paano natin masasurvive ang buhay natin sa gobyernong ito. Ano sa palagay yung kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa more latest lebak-lebak with evidence. Comment lang kayo ha. Gusto ko marinig, mabasa ang mga komento nyo. Bye everyone. See you next time.